Ang Shamo, isang Hapones na laban na manok na mayaman sa kasaysayan. Ang Shamo, isang kapansin-pansin at malakas na lahi ng manok na nagmula sa Japan, ay may isang kamangha-manghang kasaysayan na nakaugnay sa sining ng pakikipaglaban ng mga manok. Ang paglalakbay nito mula sa sinaunang pinagmulan hanggang sa kasalukuyang katayuan nito bilang isang pandekorasyon na manok ay isang patunay ng selective breeding, impluwensya ng kultura, at ang nagbabagong daloy ng mga saloobin ng lipunan. Ang linya ng lahi ng Shamo ay maaaring masubaybayan pabalik sa sinaunang lupain ng Pakistan at India. Mula roon, ang mga manok na ito ay pinaniniwalaang naglakbay patungo sa Siam, ngayon ay Thailand, at kalaunan ay nagtungo sa Japan noong ika-17 siglo. Ang pangalang Shamo mismo ay isang pagbaluktot ng Hapon ng salitang Siam na sumasalamin sa pinagmulan ng lahi. Pagdating sa Japan, ang Shamo ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga breeders. Kinikilala ang likas na lakas at fighting spirit ng pakikipaglaban, nagsimula sila ng isang mahigpit na programa ng selective breeding. Ang layunin ay upang linangin ang mga manok na may hindi matatawaran na tibay, liksi, at isang malakas na strike, isang tumpak at nakamamatay na pag-atake. Ang pagpalo na ito sa kakayahan sa laban ay humantong sa pag-unlad ng isang lahi na kilala sa agresibong kalikasan at natatanging estilo ng pakikipaglaban, na madalas na inilarawan bilang naked heel boxing. Ang impluwensya ng Shamo ay lumampas sa larangan ng pakikipaglaban ng mga manok, na humuhubog sa pag-unlad ng dalawang magkakaibang domestic breeds, ang Yokohama at ang Phoenix. Ang mga lahi na ito, habang pinapanatili ang ilan sa mga pisikal na katangian ng Shamo, ay pinalaki para sa kanilang pandekorasyon ng mga katangian, na nagpapakita ng kagandahan at kagandahan kaysa sa kakayahan sa laban. Ang paglalakbay ng Shamo sa labas ng Japan ay nagsimula noong 1884 nang ipakilala ng Countess of Ulm-Erbach, isang kilalang figure sa lipunan ng Aleman, ang mga pares ng pagpapalahi sa Alemanya. Ito ang nagmarka ng unang dokumentasyon ng lahi sa labas ng katutubong lupain nito. Kasunod ng ikalawang digmaang pandaigdig, dinala ng mga Amerikanong GI ang mga Shamo pabalik sa Estados Unidos, madalas na nagdadala ng mga itlog sa kanilang mga bulsa upang matiyak ang patuloy na presensya ng lahi. Ang pagdating ng Shamo sa Amerika ay humantong sa opisyal na pagkilala nito ng American Poultry Association noong 1981. Gayunpaman, ang kapalaran ng lahi ay nagbago ng tanggihan ng pakikipaglaban ng mga manok. Habang ang blood sport na ito ay nawala ng katanyagan at nahaharap sa tumataas na mga legal na paghihigpit, ang pangangailangan para sa mga manok na laban, kasama ang Shamo, ay nabawasan. Bilang tugon sa nagbabagong tanawin ng lipunan at ang likas na pagiging agresibo ng Shamo, ang Ulm Livestock Experiment Center sa Tokyo ay nagsimula ng isang programa ng pagpapalahi na may ibang layunin. Hinahangad nilang alisin ang likas na pagiging agresibo ng lahi, na lumilikha ng Shamo na maaaring mapanatili sa mga grupo nang hindi nagdudulot ng banta sa mga kasama nito. Ang proyektong ito ay nagresulta sa Tokyo Shamo, isang lahi na kilala sa maamong kalikasan at kakayahang umunlad sa mga komunal na setting. Ang pamamahagi ng Tokyo Shamo ay nagsimula noong 1984. Ngayon, ang Shamo, parehong tradisyonal at ang Tokyo Variety, ay pangunahing pinalaki bilang isang pandekorasyon na manok. Ang kapansin-pansin nitong hitsura, na may patayong nitong tindig, mahabang balahibo sa buntot, at maskuladong pangangatawan, ay patuloy na nakakaakit sa mga breeders at mahilig. Ang kasaysayan ng Shamo, isang timpla ng sinaunang pinagmulan, selective breeding, at impluwensya ng kultura, ay nagsisilbing paalala ng komplikadong relasyon sa pagitan ng mga tao at hayop, at ang patuloy na nagbabagong papel ng mga lahi sa lipunan.